everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to at misyon ko ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo para magpatotoo na si Jesus ay Mesiya ng Diyos at anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus, kung kilala niyo ako, kilala niyo rin ang Ama. At ngayon nga ay nakita at kilala niyo na siya. Sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ako at ang Ama ay isa. Sinabi ni Jesus na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Sinabi ni Jesus na hindi ako ang bumubuhay ng patay at nagpapagaling ng may sakit, kundi ang Ama na nasa akin. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na si Jesus ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu. Dahil ang Ama ni Jesus ay ang mismong banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. At si Jesus ay nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Si Jesus ay ang Mesiya ng banal na Espiritu, sinugo ng Espiritu Santo ng banal na Espiritu para ipahayag sa mga tao na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Para ipahayag at ipakilala rin ni Jesus na ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, na siyang nananahan sa katawan ng bawat tao, ay ang siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng langit at lupa, na siya rin may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. Bawat tao, kahit pa anong nasyon mo, anong relihiyon mo, anong kultura mo, bata o matanda, ang katawan natin ay pare-parehas na sagradong tahanan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ay ang siyang ipinakikilala ni Jesus na siyang kanyang Ama, na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebulto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan. Dahil nga, yung iduluhin mo yung mga bagay na inukit ng kamay ay kalapastanganan yan sa banal na Espiritu na nananahan sa ating katawan, dahil ang banal na Espiritu na nananahan sa katawan nating mga tao ay ang totoong Diyos na may pag-aari ng buhay natin, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi ang mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At sa araw na to nga, ang topic ko ay Romano Katoliko, relihiyon ng demonyo. Gusto kong gisingin ang diwa ng bawat tao sa ating bansa para magbalik tanaw sa totoong kasaysayan ng ating bansa para makita ang katotohanan. At katulad ng sinabi ni Jesus, if you know the truth will set you free. Kapag nalaman mo na yung katotohanan, ng katotohanan na magpapalaya sa'yo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng ating bansa para mas maliwanagan kayo kung bakit ko rin masasabi na ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay relihiyon ng demonyo. Nung una pa man, bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, bago pa man dumating o napadpad itong si Ferdinand Magellan sa ating bansa, ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Naging tanyag at kilala. Honestly, maraming mga taga-iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. Nauna pa ang mga Hapon, mga Inchek, ang mga taga-India, mga taga-Malaysia, na pumunta noon sa ating bansa bago pa man dumating itong si Ferdinand Magellan. At nung panahon na yon, ang tawag sa pakikipagpalit kalakal ay barter.
Yan yung naunang kasaysayan. Kaya sinabi din ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may nauna pang kasaysayan ng ating bansa. Yun nga yung mga ngalakal ay nauna pang napadpad at dumating sa ating bansa para makipagpalit kalakal. Then sa paglipas ng panahon, napadpad itong si Ferdinand Magellan, isa ring manlalayag at utusan ng hari ng Espanya na isang Portuguese, na siya namang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko na may bitbit ng rebulto ng Santo Niño. Ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebulto, santo-santon at Diyos-Diyosan. Yung ating bansa, nung unang-unang panahon, bago pa man dumating itong mga ngalakal, ay wala yung relihiyon. Honestly, ang mga ngalakal ang nagdala ng relihiyong Islam sa ating bansa, kaya nagkaroon ng relihiyong Islam. At ang nagdala naman ng relihiyong Romano-Katoliko ay si Ferdinand Magellan. Si Lapu-Lapu at si Ferdinand Magellan naglaban yan dahil si Lapu-Lapu ay isang Muslim at si Ferdinand Magellan ay isang Romano-Katoliko, at ang misyon ni si Ferdinand Magellan ay palaganapin ang relihiyon ng Romano-Katoliko. At dahil nalinlangan ni Ferdinand Magellan ang mga tao sa ating bansa, marami ang nag-convert na maging Romano-Katoliko, maging pati yung hari at reyna ng Cebu, na siyang iniregaluhan nitong si Ferdinand Magellan ng rebulto ng Santo Niño. Ang ating bansa ay nagulo-gawa din ng mga relihiyon na to, na dinala ng mga taga-ibang nasyon. Naglaban sina Lapu-Lapu at si Ferdinand Magellan, gawa nga ng gustong palaganapin itong si Ferdinand Magellan ang relihiyong Romano-Katoliko. Sa labanang yun, namatay si Ferdinand Magellan. Pero yung mga kasamahan ni Ferdinand Magellan ay nakabalik ng Espanya. At sa pagbalik ng mga Espanyol, malakas na ang pwersa nila dahil yung hari ng Espanya na si Philip II ang siyang nanakop sa ating bansa. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Honestly, walang idinulot na kabutihan ng relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, kundi pagpapahirap, pagsikil sa kalayaan, at pang-aalipin. Inalipin ng mga Espanyol ang ating mga ninuno, ang mga tao sa ating bansa, at pilit nilang pinasamba sa mga rebulto, santo-santon at Diyos-Diyosan. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang may gawa ng buhay natin ay hindi ang mga rebulto, santo-santon at Diyos-Diyosan ng Romano-Katoliko. Hindi ang mga pari ng Romano-Katoliko, kundi mismo ang banal na spirito na siyang nananahan sa ating katawan, na siyang may pag-aari ng ating buhay. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay gawa ng presensya ng banal na spirito na nananahan sa ating katawan. Hanggat ang banal na spirito, binibigyan niya tayo ng buhay na manatili dito sa mundo, mag-i-exist tayo. Pero sa oras na bawiin na ng banal na spirito ang kaluluwa sa ating katawan, mamamatay tayo. Ang ating katawan ay nagmula sa alabok na muling babalik sa alabok, pero yung ating kaluluwa nagmula yan sa banal na spirito na muling babalik sa banal na spirito para humarap sa paghukom. At kung dito sa lupa, sumamba ka sa mga rebulto, santo-santon at Diyos-Diyosan, inidolo mo ang mga pari ang iyong amang espiritual sa halip ng banal na spirito na siyang nananahan sa iyong katawan, hindi ka maliligtas. Dahil yung iyong kaluluwa, hindi yan kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Dahil suwail yan sa banal na spirito. Itinakwil ng mga tao ang banal na spirito na kilalanin na kanilang amang espiritual, kung kaya ang banal na spirito itatakwil din niya ang mga taong lumalapastangan sa kanya na hindi kumikilala sa kanya. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, ang mga pare dyan, yung papa ng Romano-Katoliko, mga kampon sila ng kadiliman. Mga antikristo sila
na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Ang may pag-aari ng buhay ng Papa ng Romano Katoliko, ng mga pare, ay tanging ang Espiritu Santo rin lang. At walang sino mang tao ang makakapanlinlang sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng ating buhay. At pagdating din sa politika, itong mga pare sa ating bansa, pakialamero. Sila din yung mga promotor na nagpoprotekta sa mga kriminal, sa mga NPA, nanghihikayat na manggulo sa gobyerno. Honestly, yun yung mga gawa ng mga kampo ng kadiliman. Malinlang ng tao at maghasik ng kaguluhan dito sa mundo. Sinabi din ni Tatay Digong na ang Diyos ng mga pare ay stupid at walang common sense. Dahil ang katotohanan, yung pangalan ni Tatay Digong naririto. Yun may kasama tong politika, tong aklat na to, naririto yung pangalan ng mga ilang kilalang tao sa ating bansa. Pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, pangalan ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, si Cory Aquino, Tatay Digong at Leni Robredo. Naririto yung pangalan nila. Dalang nilalaman ng aklat na to, hindi lang naman patungkol sa buhay espiritual, kundi patungkol din sa realidad na nangyayari sa ating mundo. Pati rin sa politika. Honestly, si Tatay Digong sa aklat na to, ipinahayag ko na isa siyang spiritual warrior. Ang laban kasi dito sa mundo, yung laban ng mga tao, hindi naman laban lang sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan. Ngayon, sa politika sa ating bansa, magulo ang politika dahil yung pangalang Duterte ay pilit niyang idinadown ng mga masasamang tao. Yung mga masasamang tao na yon, ang puso nila wala sa banal na spirito, nasa panig sila ng demonyong si Satanas. Tayong mga tao, ang buhay natin hiram lang sa banal na spirito. Ang banal na spirito, ang siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa at kung sino yung mga kambing na nasa panig ng demonyong si Satanas. Sa silang mga bulaang propeta, mga masasamang tao, na silang greedy sa power. Akala nga ng mga taong yon, hindi sila mamamatay. Akala nila forever yung posisyon nila dito sa mundo. Hindi nauunawa ng mga taong ito na yung kanilang buhay ay nakasalalay sa palad ng banal na spirito. Ang Espiritu Santo rin ang may hawak ng buhay nila. At bilang isang tinawag ng banal na spirito ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang layunin ko ay itaas ang pangalan ng banal na spirito na nasa aking katawan, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na siya ring may hawak ng buhay ng bawat tao dito sa mundo, na siya lang ang nag-iisang Diyos at amang espiritual na dapat sambahin, papurihan at ibigin ng bawat tao dito sa lupa. Honestly, walang relihiyon dito sa lupa na makakapagligtas ng kaluluwa mo kung hindi mo kikilalanin ng Espiritu Santo ang amang espiritual ng iyong kaluluwa. Hindi ka magiging kapatid ni Jesus sa Espiritu kapag hindi mo sinamba at kinilala ang Espiritu Santo na nasa iyong katawan. Sa oras na bawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo, mamamatay ka ang kaluluwa mo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama dahil hindi ka patatawarin ng banal na Espiritu at hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Jesucristo sa Espiritu. Dahil hindi na born again ang kaluluwa mo sa Espiritu. Honestly, maraming mga bulaang propeta, ito sinabi to ni Jesus, mag-ingat nga sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Si Kibuloy, itinataas niya ang sarili niya na siya daw ang may pag-aari ng kaluluwa ng bawat tao. Well, honestly, si Kibuloy, inuusig din ngayon sa ating bansa. Pero honestly, si Kibuloy, hindi rin siya sugo ng Diyos. Sugo rin siya ng demonyo para manlinlang ng kapwa niya, para siya yung idoluhin. Honestly, ang katawan ni Kibuloy, ang may pag-aari ng kanyang buhay, ng kanyang katawan at kaluluwa ang banal na spirito rin. Namumusong at
nilalapastangan din ni Kibuloy ang banal na spirito. Dahil ang banal na spirito lang ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao. Hindi si Kibuloy. Honestly, maraming mga bulaang propeta nagkalat dito sa mundo. Para maging kaisa ka ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos, kailangan ang dapat mo lang sambahin ay ang banal na spirito na nasa katawan mo. Na siyang kilalanin mong amang espiritual ng iyong kaluluwa. Para kilalanin ka rin ng Espiritu Santo na anak niya. At kapatid ni Jesus sa spirito. At kapag nagsisi na ang mga tao, kinilala nila sa puso nila ang Espiritu Santo, ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng kanilang buhay. Yung kasalanan, malulupig yan. Ang kasalanan kasi ay kamatayan. Kaya ang tao na hiwalay sa Diyos ay gawa ng kasalanan. Ngayon, para maging kaisa tayo ni Jesus, na maging anak ng Diyos, at kilalanin tayo ng banal na Espiritu Santo na anak niya, kailangan nating tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At dapat nating sambahin, ibigin, papurihan ang Espiritu Santo na nasa ating katawan dahil siya yung may hawak ng buhay natin, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi yung mga pare ng Romano Katoliko, yung mga leaders ng Roman Catholic, honestly, mga legion of, yung minions ni Satan. Ang kanilang kaluluwa, nasa panig ng demonyong si Satanas. Wala sa panig ng banal na spirito. Ginagamit nila ang pangalan ng banal na Espiritu Santo sa kasinungalingan. Para hindi nila tinuturo ang katotohanan ng banal na spirito na nasa katawan ng taong siya lang totoong Holy Father at nag-iisang amang espiritual. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko, yan na yung pinakahuling Papa dito sa mundo. Dahil mahahayag sa buong mundo na ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang nagbibigay ng buhay sa atin ng siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Hindi rin si Kibuloy. Dahil si Kibuloy tao din lang. Walang tao dito sa mundo na nakahihigit sa kapwa niya tao. Dahil tayo pare-parehas lang pinahiram ng buhay ng banal na spirito. Pare-parehas lang tayong babalik sa alabok ng ating katawan kapag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa ating katawan. At ang ating kaluluwa, pare-parehas siyang babalik at haharap sa banal na spirito para humarap sa paghuhukom. At ang maghuhukom sa kaluluwa ng bawat tao ay mismo ang banal na spirito at hindi si Jesus. Si Jesus, ang siyang tatayo para sa iyo, para kilalanin kanya sa harapan ng kanyang ama, kapag sinamba mo ang banal na spirito sa puso mo na siyang iyong amang espiritual, magiging kasama ka ni Jesus. Pero kapag sumamba ka sa Rebolto, Santo-Santuhan, Diyos-Diyosan, inidolo mo ang Papa ng Romano Katoliko na siyang iyong Holy Father, tinawag mong Father yung mga pare na siyang amang espiritual lang yung kaluluwa, hindi ka maliligtas. Ang mga pare, mga bulaang propeta, hihilahin ng mga yan ang kaluluwa mo na maligaw ng landas, na huwag sumamba at umibig sa Espiritu Santo na nasa katawan mo. At dahil doon, mahihiwalay ka sa Espiritu Santo dahil ang iniidolo mo at kinilala mo na amang espiritual lang yung kaluluwa ay ang mga pari na nakikita mo dito sa mundo. Ang ating kaluluwa ay espiritu. Ang banal na spirito na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang amang espiritual ng ating kaluluwa na nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Tama yung sinabi ni Tatay Digong. Dapat nang durugin ang simbahan ng Romano Katoliko. Dahil yan namang relihiyong Romano Katoliko. Sa history, dinala yan ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na utusan ng hari ng Espanya. Honestly, patay na yung mga sinasabi kong sina Ferdinand Magellan, si Philip II na hari ng Espanya. Patay na sila dahil yung katawan nila, templo rin ng Espiritu Santo, ang may hawak ng buhay ng mga hunghang na yon. Yang sina Philip II na hari ng Espanya, na siyang protektor ng relihiyon ng Romano Katoliko, yang si Ferdinand Magellan, ang may hawak ng buhay niya yung banal na spirito. Ang banal na spirito lang ang may pag-aari ng buhay ng bawat tao. May pag-aari ng kaluluwa ng bawat tao. Ito yung mission ko.
ang magpahayag ng katotohanan na si Jesus ay Mesiya at anak ng Diyos dahil ang Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata na nasa katawan ni Jesus, na parating kasama ni Jesus, ang siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Jesus. At dahil kay Jesus, sa mga aral at salita ni Jesus, tinanggap po ang Espiritu Santo sa puso ko na siya ring aking amang espiritual ng aking kaluluwa at Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin. At ang Espiritu Santo rin ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to. Sinabi ni Jesus, huwag matakot sa may kakayang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkus ang katakutan mo ay yung may kakayahang pumatay ng katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa iyo sa impyerno. Ang kasalanan ay kamatayan. Ang banal na spirito, kapag kinalaban mo, na siya yung, dahil ang banal na spirito, ang Espiritu Santo, ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao. Kapag kinalaban mo ang banal na spirito, sinuway mo siya, binaboy mo yung kanyang katawan, yung sagradong tahanan, kasi yung katawan natin, sagradong tahanan ng Espiritu Santo, templo yan ng Diyos. Pag binaboy mo yan sa kamunduhan at kalaswaan, minarkahan mo ng mga tato, binandalize mo yung katawan, yung templo ng Diyos, ng Espiritu Santo, dahil sa kagustuhan mo, namuhay ka sa kasinungalingan at pagkukunwari katulad ng mga bakla tomboy, mahihiwalay ka sa Espiritu Santo. Dahil hindi mo iginalang ang tahanan ng Espiritu Santo at hindi mo rin iginalang ang Espiritu Santo na siyang Diyos na nananahan sa katawan mo na may pag-aari ng buhay mo. Ang Espiritu Santo ay narito sa ating mundo. Siya yung may gawa ng buhay nating mga tao. Siyang may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan. Honestly, sinabi ni Jesus na bago pa man dumating ang katapusan, mahahayag muna yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus na bago dumating nga itong katapusan, magkakaroon ng gera, ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng mga lindol, tagutom, mga peste. Honestly, nung World War I, nung naglaban ng Amerika at ang Spanya, dahil gusto nilang ng Amerikang sakupin din tayo, yun na yung simula ng labanan. Kasi ang bansang Espanya, inangkin niya ang lupa na hindi niya pag-aari. Ang Amerika, inangkin din yung ating lupa na hindi naman nila pag-aari. Nasasaad ito sa 10 utos, sinabi ng Panginoon, huwag mong aariin ang di mo pag-aari. Ang ating bansa ay ang siyang lupang hinirang ng banal na spirito, na sinakop ng mga Espanyol at ng mga Amerikano, na itong mga nanakop sa ating bansa, ang siya ring naghahari-harian sa ating bansa. Pakialamero ang mga Roman Catholic sa politika sa ating bansa. Pakialamero ang mga Amerikano sa ating bansa. Pero lahat ito no, na nangyayari sa ating bansa, alam lahat to ng banal na spirito. Dahil ang banal na spirito na hindi natin nakikita ng mata, alam niyang nagaganap sa ating mundo. Dahil siya yung may gawa ng langit at lupa. Siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. So wala tayong itatago sa banal na spirito. Narito na tayo sa huling panahon. Ang banal na spirito ay ang totoong nag-iisang Holy Father na nasa katawan nating mga tao, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao, ay ang Alpha at Omega. Siya yung simula at katapusan. Ang Holy Spirit ang nagbigay ng buhay sa tao. Kapag inalis na ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, ang kaluluwa sa katawan natin, yung espiritu natin, yun na yung katapusan ng tao. Hindi na siya iiral pa sa mundo. Yung sinasabi ni Jesus na babangon yung mga patay sa libingan, yung mga tao na yon, ang ibig sabihin ni Jesus, yung mga taong patay ang kanilang buhay espiritual, na hindi nila nakikita ang katotohanan ng may hawak ng buhay nila yung banal na spirito. Ngayon, kung makikita ng tao na ang may hawak ng buhay nila yung banal na spirito, ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nila yung banal na spirito, magigising sila sa katotohanan na kaya sila umiirat na bubuhay dito ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang buhay.
ang liwanag at katotohanan kung kaya ang tao ay naglalakbay dito sa mundo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat sambahin nating mga tao. Para ang mundo na to na puno ng kaguluhan, ng kadiliman, gawa ng kasamaan, dahil nagahari naman dito sa ating mundo ay ang demonyong si Satanas, na nanlilin lang ng mga tao para kalabanin ang banal na spirito, ang Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Diyos. Kapag ang tao nagsisin at nagbalik loob sa Espiritu Santo, malulupig yung kasalanan. At kapag nalupig ng kasalanan, maghahari na sa mundo ay ang banal na spirito. So yung mga tao, takot na yung gumawa ng kasalanan sa Espiritu Santo, pananatilihin na nilang malinis ang kanilang katawan. Dahil kapag minarkahan nila yan ng mga tato, nangalunya sila, nakiapid, pumatol sa kapwa nila lalaki o kapwa babae, sumamba sa rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Honestly, ang Espiritu Santo, hindi sila patatawarin. So takot ang mga tao, matatakot nga ng mga tao na gumawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo dahil alam nila na sa oras na bawin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nila, walang puwang ang kaluluwa na sila langit. Dahil yung kaluluwa nila, hindi yung kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya, kaya itatapon ng Espiritu Santo yung mga kaluluwang suwail sa kanya sa impyerno, kung saan naroroon ang demonyong si Satanas na ama ng mga sinungaling at kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. So maraming mga kaluluwa ang naligaw ng landas dahil sa pagsamba sa mga reboto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng Judas at bulang propeta na si Ferdinand Magellan sa ating bansa. Honestly, ang pangalang Maharlika muli yang babangon. Ibabalik ang pangalang Maharlika at ang pangalang Maharlika na dating ibinaon sa limot ng mga Espanyol ay muling babangon. At ang ating bansa ang siyang makikilala na siyang beacon of the light sa buong mundo. Dahil ang ating bansa ang siyang lupang hinirang ng Diyos, ng Espiritu Santo. Maraming mga tao sa ating bansa ang magbabalik loob sa Espiritu Santo para kilalanin ang Holy Spirit na nasa ating katawan, ang siyang totoong Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng buhay natin. Yung mga tao na mga Judas, sila yung pumapatay para patayin yung mga inosente. Dahil gusto nilang sila yung maghari dito sa mundo. Dahil ang puso nila ay sakim. Pero yung mga tao na namatay na yun, honestly, pinatay nila, lalo yung mga inosente, ang kaluluwa nila ay nasa langit kasama ni Jesus. Dahil ang kaluluwa ng mga yon, hindi naman talaga ang tahanan ay dito sa lupa, kundi sa kaharian ng Diyos. Honestly, gawa ng politika, maraming mga tao sa ating bansa, yung mga inosente, katulad ni Glenn Chong. Ito, pinahayag dito sa akin ng banal na spirito. Yung si Richard Santillan, namatay siya, na pinatay siya. Yung katawan ni Richard Santillan, na yung kanang kamay ni Glenn Chong, dahil si Glenn Chong pinapahayag niya ang katotohanan na yung Smartmatic ay mandaraya. So, para makaganti sila kay Glenn Chong, pinatay nila yung kanang kamay ni Glenn Chong na si Richard Santillan. Pero yung katawan ni Richard Santillan, templo yun ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ni Richard Santillan ay mismo ang banal na spirito. So yung mga pumatay doon kay Richard Santillan, may utang sila sa banal na spirito. Dahil yung inosenteng tao na naglalakbay sa spirito at katotohanan, pinatay nila. So yung mga tao na yon, mamamatay din sila. Dahil may kasalanan sila sa Holy Spirit at hindi lang doon sa tao na pinatay nila, dahil yung katawan ng tao na pinatay nila, templo yun ng Holy Spirit. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Yung mga ginagawa din ng mga pare. Kasi maraming lumalabas din naman na testimony na nagpapatotoo yung mga madre na sila'y hinahalay ng mga pare. Ipinahayag
sa Biblia, sinabi ng Panginoon, huwag mong kakanin ang laman at dugo ng iyong kapwa dahil nasa dugo nito ang buhay nito. Ang ating kaluluwa ay ang siyang buhay na tinanggap natin sa banal na spirito. Yun yung pinakadugo, kaya tayo nabubuhay ay gawa ng spirito ng Panginoon. So kapag hinalay mo ang kapwa mo dahil uhaw at gutom ka sa tawag ng kamunduan at kalaswaan, hindi lang ang kapwa mo ang ginawan mo ng kasamaan, kundi lalo't higit ang banal na spirito na nasa katawan ng kapwa mo at yung sagradong tahanan ng banal na spirito. Dahil hindi mo iginalang ang katawan ng kapwa mo na siyang sagradong tahanan ng Diyos dahil uhaw ka sa tawag ng kamunduan at kalaswaan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ang siyang babalik para maghukom, para bawin ang buhay ng tao sa ating katawan at tayo'y mamamatay. At ang banal na spirito, ang isang Diyos na makapangyarihan na hindi nakikita ng mata, ay ang siyang nag-iisang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, ang ama ni Jesus, hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Kaya hindi nyo dapat iduluhin ang mga pare, hindi nyo dapat iduluhin ang Papa ng Romano Katoliko na siyang Holy Father, at hindi nyo dapat sundin ang kautusan ng Papa ng Romano Katoliko na magrosaryo kayo everyday. Hindi nyo dapat sundin ang mga pare na sumamba sa mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan, at hindi nyo dapat iduluhin ang mga pare na tawaging Father dahil kalapastanganan niya at pamumusong sa banal na spirito na nananahan sa inyong katawan, sa ating katawan. Dahil ang ating katawan, ang totoong tahanan ng Diyos, tahanan ng banal na spirito, at ang banal na spirito na nasa ating katawan, na nananahan din sa katawan ni Jesus noon, ay ang siyang totoong amang spiritual ng ating kaluluwa. Walang kaluluwa na lumalapastangan, nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito ang nakakapasok sa langit. Lahat sila, ang kanilang kaluluwa, ay sa impyerno bumubulusok sa oras na lumisan na sila dito sa mundo. Yung mga mahal natin dito sa buhay, kung dito sa mundo, hindi sila naging mabuti, sa banal na spirito, ang kaluluwa nila wala sa langit. Honestly, ang Holy Spirit ay narito sa ating mundo, ang banal na spirito ay narito sa ating mundo, at siya yung Diyos na makapangyarihan, na umiiral, na nagbibigay ng buhay sa atin. Siya ang ama ni Jesus, na ipinahayag ko dito sa aklat na to, na siya ring amang espiritual ng aking kaluluwa, na parati kong kasama, na siya ring ating kasama ni Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, na tanging ang anak lang ang nakakilala sa kanyang ama, at tanging ang ama rin lang ang nakakilala sa kanyang anak. Ako, naniniwala kay Jesus na templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, at naniniwala rin ako kay Jesus ng Espiritu Santo na nasa katawan niya, na siya rin isang espiritu na nasa aking katawan, ay ang siyang nagbuklod sa akin kay Jesus para maging kaisa ni Jesus, para maging anak ng Diyos. Dahil ang Espiritu Santo, ang amang espiritual ni Jesus, ay siya ring amang espiritual ng aking kaluluwa na parati kong kasama ang aking sinasamba. Hinihikayat ko ang mga tao dito sa mundo na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. Magsisi na kayo, tumalikod kayo sa paggawa ng masama at magbaliklod sa Espiritu Santo hanggat may panahon pa. Dahil sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, tapos na yung panahon na pinagkaloob sa inyo ng Espiritu Santo para maglakbay dito sa mundo at para itama nyo yung mga pagkakamali nyo. Para malinis yung kaluluwa nyo at patawarin kayo ng Espiritu Santo ang kasalanan nyo. Para ang kaluluwa nyo, kung sakaling lumisan tayo dito sa mundo, ay maging handa na humarap na sa banal na spirito na siyang maghuhukom sa ating kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!